Hello, is it me you're looking for? Okay, so mga minamahal kong kaibigang Muslim all over the world tonight. So patutunayan ko sa inyo na peki yung Abraham ng Muslim, peki pa rin yung Abraham's journey, no? At peki ang Ismail Bilda Mecca in the Kaaba na yan, no? So sa lahat ng Muslim around the world, sit down and relax. Try to research everything I'm going to say in this video. Try to research. If the Muslim, you can trace the history of the past. Magtatagalog na lang ako, pakitranslate na lang sa mga wika nyo, no? Okay, so yung topic po natin ngayon, yung mga pagsisinungaling ng Muslim. Si Abraham daw ang gumawa ng kanilang Kaaba. Si Abraham daw at si Ismail nakarating ng Mecca, no? Hanggang sa mamatay. I challenge you all, mag-research kayo, mga Muslim, no? Kung sino man may comment dyan, ay gusto magpa-shout out dyan, mag-comment lang kayo. Okay, so alam nyo ang katotohanan sa Muslim, ha? Ay wala silang katotohanan. Wala akong katotohanan sa Islam. Lahat po ay puro at pawang kasinungalingan lamang lahat. Isang aklat na sumulpot na galing sa ulo. Pinasunog ni Uthman dahil mali-mali. Tinawag ang nakasa ulo ng mali-mali. Kaya ang nabuo, natural, mali-mali pa din. Yung pa ding nasunog. Alam ka naman nagsaulo kayo, tapos sinulat yung iba-iba na. Baka magkaroon ulit ng pagsusunog sa Quran. At itama na nila yung mga tatay ni Abraham, tatay ni Maria. Baka alisin na nila yung nadunuro ng anak si Noah. Saka may baha dun sa Egypt, sa Quran sa 1, 2, 3. Pero hindi po natin madadaya ang panahon. Hindi natin madadaya ang mundo dahil nasa mundo yung proof, eh. No? Katulad nung dati, nakatago lang po dati yung mga lugar, eh. No? Wala pang GPS, eh. Hindi ka makapag-street view. Pero ngayon, hayagan, eh. Makakapaglakad ka talaga dun sa street, eh. No? Makikita mo na yung layo. May tatype nyo na yung mga distance. No? So, maganda nangyayari sa mundo ngayon. Kaya naman ko kayo lahat, di gamitin yung GPS at yung mga mabinigay ng Diyos na pangtuklas ng mga lihim ng langit. No? So, so ngayon, ang tatay po ni Abraham sa Quran 6:74, pangalan po ay Asar, no? Kasi nangaasar lang po yung Muslim sa mundong ito, kaya Asar ang pangalan pala ng tatay ni Abraham, no? And mention, O Muhammad, when Abraham said to his father Asar, do you take idols as deities? So, Nangasar lang sila. Kasi asar yun yung pangalan, hindi lang pala totoo. Dahil ang totoo pong
Ang tatay ni Abraham ay si Tare sa lumang aklat. So Tare versus Asar. Wala. Ngayon may anak yan si Abraham. Si Nahor at si Haran. Ngayon, yan pong Haran na yan, dyan tumira si Abraham. So, i-type ninyo sa GPS nyo kung may Haran pa hanggang ngayon na lugar. Ay, yun ang sabi ng Diyos ng simula't wakas. So, meron niya. No? Ngayon, pag tinype ninyo yun sa Kaaba nila, according to Islam, the Kaaba was revealed several times throughout history. Most famously by Abraham and his son Ismail. When he returned to the valley of Mecca, several years after leaving his wife Hajar, and Ismail, laking kalokohan ng pinagsusulat nila, no? Galing mag-invento. Yung Valley of Bacha na yan, malayo yun sa Mecca. Bali nga eh. Yun naman mountain, hindi rin desert. Ito pa, lalagyan ko ng mga wordings yung mga Valley of Bacha ko na yan mamaya o sa ibang araw. Ngayon, sinabi doon sa sinasabi ng mga Muslim, kinakalat buong mundo noon, wala pang GPS dahil higante nga daw yung mga tao noon. Kung pinalayas, ilang hakbang lang daw nakakarating na sa Mecca yung si Hagar at Ismail na may baong isang boteng tubig sa kakapirasong tinapay. Ngayon, ang ginawa nitong mga Muslim sa pinag-ngalandakan na yung Kaaba, gawa daw yan ni Abraham at ni Ismail. Ang tanong, is Abraham has been in Mecca? Yun ang tanong. Si Abraham ba ay nakarating sa Mecca? Asa ng proof nyo na nakarating nga sila sa Mecca? So wala. Haka-haka, kuro-kuro, ganon, sulat-sulat, kunwari, behold, we gave the sight to Abraham, the sacred house. Bethel yan eh. Yung sacred house na yung Bethel yan, kaya tinawag na Bethel eh. Beth is house, L is equal to God. Bethel is the house of God. No, kung nyo na, wala kayo sa Bethel talaga. Ipapakita ko rin sa inyo sa susunod kong video mga yun. So ngayon, saliksikin nyo ang kasulatan, yan lang. Yan ang mga talata, yan ang mga lugar na aking sinaliksik na pinuntahan ni Abraham. At tinignan ko isa-isa yan. Dalaw kayo sa patripassionism.com, type nyo dun yung Abraham's Journey. Doon ko in-explain lahat yan. No? And ito ay summary. Kung sa future ay mawala ang patripassionism.com, punta na lang kayo sa armandecastro.wordpress.com. Doon din naman pupunta yun. No? Sakaling hindi ko ma-maintain na halimbawa yung domain name ng patripassionism.com, so doon na kayo tumuloy. So, sa Genesis 11, galing siya ng Iraq. Genesis 11:31, tumira siya sa brother niyang si Haran hanggang mamatay yung tatay niya. Sa Genesis 12:5, nagkaloob sa kanila ang Kanaan na lugar. Yung Genesis 12:6, may Shechem. At yung Bethel, din siya gumawa ng altar. Hindi ang kalaki-laki yung gagawin niya ba dyan. Gumising naman kayo, mga Muslim. Nagtumpok lang ng bato si Abraham doon. Hindi niya ginawang kubol. Nalakas niyo mandaya ng tao. Dahil niya naman naloko. As tumuloy na Egypto, dahil nagkakaroon nga ng mga tagtuyot, nagutuman,
bumalik doon sa Negev, diyan sa may Israel, sa may Bethel, Shechem. Magkakadikit lang yan. Hanggang siya'y mamatay doon sa Genesis 23 at nilibing sa Hebron na Macpela. Ano? Ang naglibing pa nga niyan, si Isaac at si Ismael. Magkapatid, magkasama. Yung isa nasa Saudi, yung isa nandun sa Hebron. Ano po, maslig kayo. Puro kayo patawa. So ito, binigay ito ni Abdul Salam ng Olivar na kanila din yung mga kadibati kong Muslim, ito daw yung nasa eskwelahan nila na mapa. Ewan ko kung totoo, kasi si Abdul Salam Olivar parang ano daw yata, instructor o professor daw ng Islam eh. So kung ang professor ng Islam may mapang ganito dyan sa school nyo, titigan nyo mabuti kung nandiyan may ka. Ewan ko ba sa mga tao yan. So titigan nyo, wala may ka dyan. Nasa ilalim. Nandun sa Seoul. Tingnan ilalim ng mapa na yan. Wala pa nga dyan Gulf of Aqaba sa Gulf of Suez eh. Wala ka sa mapa na yan. Nagbigay-bigay pa ka sa akin. So pinag-aralan ko. Ano, Ur, Iraq. Muli dun sa Haran. Ayun, may Haran pa yung brother niya eh. Diretso ng Bethel, Shechem, Hebron, Mac. Andiyan lahat. So kung totoo ito, na ito eh mapa ng university daw nila, eh tingnan nyo kung may meka dyan. Puro may kasinungalingan yung nangyari sa inyo dyan. Ngayon, Genesis 12. Now the Lord said unto Abram, get thee out of thy country. Umayos ka sa Iraq. So Abraham went as the Lord had spoken to him. And Lot, yung pamangkin niya, 75 years old siya when he departed out of Haran. So when he departed out of Haran, and Abraham took Sarah his wife. Sa Haran pa lang, sa Iraq pa lang, ang tunay na asawa ni Abraham ay si Sarah. Yang Hagar ninyo, wala talaga yan. Nagtuloy lang sila ng Egypt, doon na nakakuha yan ng katulong. Kaya, huwag niyong ipagdikdikan sa amin na si Hagar ang mahal na asawa ni Abraham. Hindi. Dahil dyan sa Genesis 12:5 na yan, asawa na ni Abraham, si Sarai. Sarai pa yan eh, bago yan nag-Abraham at Sarah. Nung pinanganak si Isaac. No? Kaya sabi doon, go into the land of Canaan. Ito yung nilunod ng Muslim na anak ni Ham. Nagkaroon ng Canaan. Dapat wala yan eh. Patay na tatay niya sa Muslim eh. No? Kasi yun nung araw, kinukuha yung pangalan ng tao sa lugar. Ngayon, nilunod ng Muslim yun. Sa Quran 11:43, nilunod nila si Ham. Ama pa ni Kanaan ang pinili ni Allah. Matalino talagang Diyos nyo. Pakahusay. Ang galing. And Abraham passed through the land unto the place of Shechem, unto Riverend of More, in the Canaan. O, tingnan yung mga lugar dyan. Haran, Canaan, Shechem. And he removed from thence into the mountain on the east, Bethel. And that is the Bethel. Beth is equal to house. El is equal to God. And that is the house of God of Abraham. And he pitched his tent, and removed from thence into the mountain on the east to Bethel, and pitched his tent in the east, and builded the altar. He built an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. That is a simple altar. That is not the cube of transformer. No? Yang sa Muslim may cube ng transformer yan. Hindi na gawang ganyan kalaki si Abraham.
patatawarin kayo. Nagtumpok lang yun ng bato. Gumawa lang ng simpleng bato yun. At doon yun na tinawag ang Diyos. Tumuloy siya sa Bethel. Yung Bethel nasa isusunod ko sa aking live, yung Bethel, kung paano kayo niluko rin ni Muhammad yan, ng mga scholar kuno ng Muslim, mga nagsipag-aral na scholar, ewan ko kung ano pinag-aralan ninyo lahat. Mga bayaran kayo siguro na lokohin ng tao para iligaw. Kahit na alam ninyo ang katotohanan, sa umpisa pa lang, hindi nyo na sinabi sa tao. Palpak yung kaaba na yan. Nasamba-samban nyo pa. Umpisa pa lang, hindi natatamaan talaga yan Ang Abraham's Journey, tandaan ninyo, yan lang. At itong Abraham's Journey na yan, ito yung tinatawag na Iraq noon, Iraq. Yan, tumuloy nyo yan dito, sa Miharan, brother niya. Yan, tapos tumuloy-tuloy na yan dito sa may Kanaan. Nagtuloy ng Egypt, bumalik dito, andito lang yung Hebron, hanggang siya'y mamatay. Ito, tama itong Mount Sinai na to dahil nasa may Egypt yan. Ito yung Gulf of Suez. Ito yung Suez, ito yung Gulf of Aqaba. Ay alin sa dalawa, no? Kasi itong Red Sea kahaba-haba na yan. So, ito yung Gulf of Aqaba, ito yung Gulf of Suez. No? So, ang paglalakbay ni Abraham dito lang sa taas. Hanggang dyan lang, hanggang mamatay, pabalik-balik lang dyan. Hanggang mamatay dito sa Hebron. Tapos biglang pinapunta ng Mecca. Sa Mecca sinungalingan nyo. At saliksikin nyo ang kasulatan. Ito yung Gulf of Suez. Yan, sinasabi sa inyong Gulf of Suez. Ito yung sinasabing Gulf of Aqaba. Yan. No? So, binigay din to ng Muslim sa akin. Sabi niya, titigan mo yan. Sabi niya, yan ang Abraham's Journey. Ni-research ko. Sabi niya,agaling. Binigay. Tama. Babae tumuloy dito sa Haran, sa brother niya, no? Yan, dumaan dito. Pumunta ng Shechem, andyan na lahat yan. Tumuloy ng Egypt, dito, bumalik, yan. Yan lang. Yan ang Abraham's Journey. No? So, ngayon, pagka nag-google kayo, type ninyo yung Haran sa GPS, for 5,000 years, tingnan ninyo gaano katindi ang Diyos ng Biblia. Yung Beersheba na hindi ninyo alam, nung nagka-GPS, lumabas. Totoong nakipagtipan si Abraham for 5,000 years. Sa King of Gerar. At nagkaroon nga ng Beersheba. Matagal na nakalihim yung mga lugar ng mga Hebron, Macpela na yan. Tapos itong mga Haran na yan. Matagal na nakalihim sa mundo yan nung wala pa tayong GPS. Pero nakakagulat sa lahat. Nung nagkaroon ng GPS, walang sumablay dun sa lugar ng Bible. Yung GPS ang sumunod sa Biblia. Hindi yung Biblia ang sumunod sa GPS. Ano nyo? Itong Haran na to, expected ko, wala na itong lugar na to Dahil napakatagal ng panahon, dapat natabunan na yan. Kaya nga sabi ko, itatry kong isirain ng Bible na itigawa lang ng tao. Ganun. So, pag may nakita ko lugar ditong sablay, susunugin ko yung Bible ko. Pero ako nagkamali, no? Ito sila tumira sa Gosen. May kanyo, ayan, may kasinungalingan yan. Totoo lang, layo niyan. Tapos pagkiklaim nyo sa amin, yung kubol na yan, ito. Nakita yung altar ni Abraham yan. Ano si Abraham? Architect?
Lakuin yung lelong yung panot, no? Papaloko, mga tao. Umayos kayo. Nagtayo siya sa Bethel, wala pa siyang anak, eh. Text sa akin. Oh, gumising kayo, mga Muslim. Niluko lang kayo. Hindi gagawa si Abraham ganyan kalaki-laki. May bato pa kayo dyan. Nahalik-halikan nyo. Oh. Yun yung Tomo Patriarch. I-type nyo yan. Puntahan nyo yan. Pupunta kayo dito sa Jewish Library na yan. Ngayon, kiniklaim ng Muslim na ito dalawang lata ng leche plan na to ay paa ni Abraham. Na-aksidenteng pa yan. Kaya nga walang daliri, oh. Tapos patulis pang ganun. Ito na ang bilog. Oh. Wala man ang daliri, eh. Papaniwala kayo? Naniwala kayong footprint nga yan ni Abraham, eh. Dalawang lata lang ng leche plan yan, eh. Oh. Pinaglululukan lang kayo dyan sa Mecca. Ituntua naman kayo. Baka nga ano lang yan, eh. Paa ni Uthman, eh. Itutuloy na natin. Pero saka ako na ituloy itong Bethel, ano. Pero baka mamaya. So, tandaan nyo yun, no? Kaya nagpapaloko dahil ayan yung Tomb of Patriarch talaga. Ano sa ilalim. Pero hindi naman sa Bethel. Yung Bethel, tingnan natin. Talagang sasablay kayo sa Bethel mamaya. Talagang ganyan ang buhay. No? Pupunta kayo sa Tomb of Patriarch, Macpela, Hebron talaga yan. Makikita yan, Hebron. At complete yan. Yan talaga yung lugar na nakasulat doon. No? So, tandaan ninyo to. Ito yung mga talata ng paglalakbay ni Abraham. Yan ang sinundan ng all over the world by all the scholars. Pero sa patripasyanism.com, type nyo yun, Abraham's Journey. Click nyo to. Kaya yan, may link sa akin yan. May link yan. Yan. Maaaral nyo lahat. Pinagtagaan ko yan para sa inyo. Dahil hindi ako magtitiis dito na mag-aral, na magkumpuro kasi nungalingan lang sasabihin ko sa inyo. Para sa ano magsinungaling ako. So, mahal ko lang kayo lahat. No? At sana ay matuto kayong magmahal din sa kapwa-tao. Ito kayo nangaaway. Dahil mali yung Diyos nyo, Satanas na. Dahil ang Diyos punong-puno ng kasinungalingan. Napakado ng Diyos niya. Tandaan niya. Hindi makakagawa si Abraham ng ganong kalaki. Tandaan niya. Dahil maliwanag na nakasulat yan. Naglagay lang ng bato yan dyan. Ayan, guwala altar, eh. Sa Bethel, eh. Ano? So, and he builded there an altar. Ano, pag bibuild dyan ang location nyo, mali, eh. Mamaya ako ituloy yung Bethel, ano. So, research nyo. Yan. Search nyo Abraham Journey. Ando lang sa taas. Yung mamatay. Yung palolo ko. Nag-aral kayo mabuti lahat. Hindi yung kunting daliri lang, Muslim ka na. Kunting taas ng pangulangot nyo, Muslim ka na. Nag-aral ka ba? Babalikin lang kayo sa Arabic ni Ali. Pag nabasa kayo dyan na Quran 7133, may baha daw sa 10 flag ng Egypt. Sabi na Ali, wala, balik tayo sa tafsir. To make the Arabic updated until present time. Kalokohang aral yan, Ali. Na babalikin mo sila sa Arabic dahil adya original. Mas delikado may original. Ibig sabihin yung mga pinalabas nyo peke. Yung original, pwede i-edit yan.
to cater na lokohan nyo yung tao in the future. Pero hindi na makapanloloko, kinalat nyo na yun. From 632 AD hanggang 2025, nakakalat yung Quran sa iba-ibang wika. Hindi mga loko yung mga ustas nyo dyan at mga scholar nyo na magta-translate niya sa English tapos papabalikin din yung tao sa Arabic. Walang ganon. Hindi yung gagawa kayo ng Quran na tinranslate sa Tagalog, sa ibang wika. Tapos sasabihin nyo, windangan yan. Windangan yan eh. Pag na-translate sa ibang wika ang Quran, windangan niya kaya back to Arabic. Aba, may kalokohan ng nandoon. May kalokohan na Satanas doon, tandaan nyo. Dahil pwede kayong lokohin na hindi yan ang nakasulat sa original. Dapat, pag nagkalat kayo ng original, pag nagkalat kasi kayo ng original, dapat clone yun ng original. Kaya lalabas parang original. Ganun yun. Pinag-aaralan talaga ng mga pantasyan dahil yan ay salita ng Diyos. Isipin mo, ilang lahi na ang dumaan, ilang siglo na ang dumaan. Simula 750 AD, 800, 900, kadami ng siglong dumaan. Niloko nyo yung tao doon sa kinalat nyong Quran. Go back to Arabic. Hanggang ngayon, go back to Arabic. Tandaan nyo, ang wika, hindi nababago yan. Naiintindihan lahat ng bansa ang wika. Walang iba sa wika, tandaan yan. Walang magic dyan sa wika. Wika lang yan eh. Nagtatranslate sa ibang wika yan eh. Google Translate mo, naitatranslate lahat eh. Oh. Saka paano masasabihin iba, kakaiba yung Arabic eh. Iisa lang naman ng mga bagay sa mundo. Lahat ng bagay sa mundo eh may katawagan sa iba-ibang wika. Para ano ka naman? Ano tawag mo sa aso? Sa Pilipino, aso. Sa English, dog. Oh. At yun natulang, meron din sa Arabic na kung ano tawag sa aso, ano tawag sa baboy. Para may wika nyo, huwag nyo ipagyabang yung Arabic nyo. Walang kwenta yan. Wika lang yan. Oh. So, gumising kayo. Nagluloko na lang kayo nung Quran nyo. Wala kang matrace na history. Wala. Ang katotohanan sa Islam ay walang katotohanan dyan. Puro kasinungalingan yun nandyan. Sige po, at ako'y nagte-text, ako'y magpapaalam na sa aking live. So, maraming salamat. Ito po si Ventilador, ang hangin na kung saan nagmula at papunta ay hindi nyo alam kung saan nanggaling at saan paroroon. Ganyan din may Espiritu ng Diyos. Ito po si Arman Di Castro ng Patri Passionism Belief, church name Yeshua HaNasri Bimelech Hayodin. Butos 125, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, ang Panginoong Yeshua. Amen. Maraming salamat po sa makakabasa, makikinig at magsasaliksik. Maraming salamat, magsaliksik po kayo. Huwag kayong basta-basta pasok ng pasok sa mga sekta. Yung po ang aking paalala. See you on my next video. Maraming salamat sa nakinig at sumubaybay. Amen. Revelation 3:14, si Amen ay si Yeshua.